Breaking news, mga kababayan. Tuluyan na yatang gumuho ang malakastilyong buhangin na kasinungalingan ng mga naninira sa ating vice-presidente. Matapos ang sunod-sunod na panggigipit sa hearing ni Congressman Luistro, isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas na mabilis na nag-viral sa buong social media. Umamin nga ba ang sikat na witness na si Madriaga na siya ay binayaran lamang ng malaking halaga para gumawa ng eksena at magpakalat ng mga walang base ng alegasyon. Ayon sa mga nakalap nating impormasyon at mga komento ng mga mismong nanonood sa pagdinig, kapansin-pansin ang tila pilit na pag-arte at pag-iyak ni Madriaga sa harap ng komite. Sabi nga ng maraming netizens, daig pa niya ang mga aktor sa pelikula sa dami ng drama niya sa loob ng Kongreso. Ngunit hindi madaling mauto ang masang Pilipino. Marami ang nakapansin sa mga hindi magkakatugmang sagot at paligoy-ligoy na pahayag ni Madriaga tuwing siya ay ginigisa na ng mga mambabatas na kakampi ng katotohanan. Kung totoo mang may naganap na bayaran sa likod ng mga testimonya na ito, sino ang may kakayahang maglabas ng ganoon kalaking pera para lang pabagsakin si VP Sara? Malinaw na desperado na ang mga kalaban sa politika kaya umaabot na sila sa ganitong klaseng maruruming laro. Kayo ba mga kasolid, naniwala ba kayo sa mga luhang buhayan na ipinakita ni Madriaga sa hearing? O halata nyo rin na scripted ang lahat ng ito? Ibahagi na ang inyong gigil at opinyon sa comment section. We have to state for the record clearly, sino po yung nag-utos sa inyo na kunin ang pera na ito at i-deliver po ang mga pera na ito sa tatlong mga lokasyon po na ito? Oh, naalala nyo yung impeachment kay former Chief Justice Renato Corona? Oh, anong nangyari? Na-impeach siya dyan sa House of Representatives, na-impeach siya sa impeachment trial court dahil sa mga ill-gotten wealth. Yung mga bank accounts, hindi mapaliwanag kung saan galing yung mga dollar account, peso account niya, di ba? O kalaunan, anong nangyari? Noong nagkalatagan na ng totoong ebidensya, anong nangyari? Noong wala ng 50 million na pinamigay doon sa mga senator judges. Dahil tapos na-impeach na siya dinala sa Korte Suprema, anong nangyari? Acquitted ho siya. Kaya tayo hindi ho tayo naniniwala dyan sa impeachment na yan pagdating sa accountability. Kung impeachment pinag-uusapan natin, dapat ang pinakaunang matatanggal dito si Marcos Jr. Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyo pong sagot. Very important po na maglinaw ho tayo doon sa binabanggit po ng ating pong pangalawang Pangulo patungkol sa inyo. Kasi very specific yung pong kanyang binabanggit sa kanya pong complaint affidavit laban sa inyo in the perjury case na hindi niya po kayo kilala, wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo? Una, na hindi niya kayo kilala. Pangalawa, na wala. Kung gusto nyo kasing magkaroon ng mini trial, para dito kay pangalan ito, kay Terry Rodon, kung gusto nyo talaga na mag-mini trial, di dapat nag-senador kayo. Hindi nyo na trabaho yan. Trabaho na ng Senado yan. Ngayon, pagka pinagpilitan nyo yan, makukompromiso ang impeachment ni VP Sara. Sa 2027, hindi na tayo pwede mag-impeachment, Brad. Wala po kayong professional or personal relationship. Una po, Madam Chair, marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours. Wow! 24 hours Sosyal palakpakan! Ni isang beses, Brad, hindi kita nakita na kasama si VP Sara. Lahat ng kaharabad. Sinundan ko nung panahon na yon. Hindi kita nakita Walang nga kapal na mukha mo, Ramil Madriaga, huwag kang magpapakita sa akin. Huwag kang magpapakita sa akin dahil bibigyan kita ng duffel bag. Minsan overnight pa Oh wow, overnight sa isang resort. Kasama ko po din ng mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Honorable Ridon, if I may interrupt. Yes, Madam Chair. Kanina po, Mr. Madriaga, you made mention of a lot of pictures attached to your supplemental affidavit. Meron ho ba itong kaugnayan doon sa pinupunto nyo na kayo'y personal na kilala
ng Vice Presidente? Opo, Madam Chair. Perhaps, Honorable Ridon, we can flash these pictures Yes. attached to the affidavit of Mr. Madriaga. Yes, Madam Chair. Can we direct the Secretariat please to project the supposed annexes? The committee Yan, yan, yan. secretariat Project is natin. directed to flash the pictures attached to the affidavit of Mr. Ramil Madriaga. Project natin yan, So that project we natin. can provide context to Mr. Mariaga's statement disputing the position of the Vice President that she does not know Ramil Madriaga and that Brad, sa korte yan sa korte yan pag-uusapan kung kilala nga ba o hindi kilala. Yan, maraming organizer, maraming leader, maraming nag-volunteer para kay VP Sara noong 2028. Ang webinar na yan o kung ano tawag nila dyan, meeting, online meeting, kung ano man yan, napakalaking kalokohan yan para sabihin, meron kaming webinar, meron kaming ganito, o close na kami ni ganito. Hindi ho totoo yan. Maraming mga grupo, organisasyon ang nakaka-meeting noong mga panahon na yon itong si VP Sara. Pero hindi naman ho sila close. Hindi naman ho nila kinlaim na kasama niya PSG, kasama siya sa resort. Ako nga ka-meeting ko si VP Sara nun eh. Joke lang, See? Kahit ako kaya kong sabihin, anong pinupunto ko dito? Kahit ako mismo dito sa PH Update, kaya kong gawin yung ginagawa na yan itong si Madriaga. Pwede kong sabihin na nagtayo ako ng organisasyon, nakipag-meeting ako kay VP Sara, lahat ng video niya kinocover ko noon. Kaya alam ko na nag-deliver ako ng pera kung kani-kanino. Ganon, hindi ho ganon yun. Sa korte, mapapatuhanan yan, hindi dyan sa Bembangan Committee na yan. Injustice Committee, hindi ho totoo yan. Napakalaking kabalbalan. she does not have a professional or personal relationship with Mr. Madriaga. What is being flashed, Madam Chair, is Bembangan Annex Committee. B of the supplemental affidavit. Ano po ito, Ginoong Madriaga? Ito po ay parang video conference, no? Baka magandang Video conference, magbigay po kung kayo ano man ng yan. paglilinaw dito sa litrato po na ito. Langya ka, Madriaga. Yung Kapal na mukha mo buong election campaign po, madalas po kami nag-video conference, nag-update kami. At sa ganitong pagkakataon po, may ilang abogado po rito na mga lawyers ng ISIP. Ako, si Attorney Ryan Kilala, at si VP Sara lang po ang nagsasalita. Yung mga members po ng ibang region, hindi naman po sila nagsasalita. Nakikinig lang sila, nanonood lang sila, pero kami lang po, 4 o 5 lang ang nag-uusap tungkol dun sa activity sa campaign. Well, marami pong, Mr. Madriaga, marami pong mga tao, no? Can we zoom into the names of those in the annexes, just so we can see? We ask the resource person to approach our big screen here so he can point to the personalities in the picture and state the names of these people in the picture for the guidance of the justice members. Yan, lapit, para medyo Please dramatic. approach the big screen. Yan, lapit, para medyo dramatic. Kindly provide a microphone to Ramil Madriaga. Comsec. Smoking gun. Hello. Anak na to ko, pagka natapos na termino nitong administrasyon na to, mga walang yung congressman na to, may kaalalagyan kayo lahat. Yan sigurado ko. Ang dami nating problema ngayon, yan ang pinagkaatupag nyo, mga walang maya kayo, mga walang kwenta kayo. Ito po nakalimutan ko na po yung pangalan, pero di taga rito lang po Wala, siya sa nakalimutan, Cubao. kulang yan. May-ari ng isang security agency, yung commander. Pero Hindi pwede yan, nakalimutan nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Isa po siya sa officers ng Quezon City ISIP. Ito po. Pwede yan. Ito po si VP Sara. Yung next po, ISIP Tondo. Si Tubera po sa ISIP Pilipinas Basketball. ISIP Tondo rin po siya. Yung nandun po sa ISIP, mga military po sa Joint Special Operations Group. Si Suarez.
Air Force. Tapos si BP Sara, then si Atty. Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman, at yung kanya pong may bahay si Rhea Kilala. Ito po. Yan. Please pull it a little down. Pull it a little down. Ano ba yan? Pull it a little down. Ito naman si Committee Secretary naman, mahina. Paano natin mapapaniwala sa bayan ng Pilipino sa credibility nito si Madriaga kung ganyan kayo? Pambira, oo. Ito po si... A little down, a little down. Ito po si Essex Pulintan, presidente po ng AC Pilipinas, buong national president po namin. Ito po si Essex Pulintan. Tapos si... Sino po yan? Essex Pulintan po, Lord Essex Pulintan, presidente po ng AC Pilipinas. Siya po yung presidente namin. At siya po si Atty. Ryan Kilala. Si Anjo Bito ng Isip Kainta. Ito po, hindi ko po kilala kung hindi ko po mamukaan kasi marami po sila. Ito po sa Isip Ladies. Nasaan po kayo dyan? Yung po naman sa red seat po, nasa loob ng sasakyan, loob na Kayo po yung nasa dulo. Opo, yung nasa naka-black po. Pakituro nyo po kung nasan kayo dyan. Pakituro nyo po. Okay. Pakibaba po ng konti para ma-identify ni Mr. Madriaga yung ibang kasama sa video. Ayusin nyo naman. Ito naman Pakibaba po ng Comsec ha? Comsec! Lalong tumataas. Ano ba yan? Ano ba yan? Okay. Paki-identify po yung nasa second row. Sinasabutahi ata. Si BP Sara po, si Rhea Kilala, si Atty. Ryan Kilala, si BP Sara po ulit, yung nasa far left. So isang video conference po ba yan? Opo, yung mga chief po, yung mga regional head po ng ISIP, tsaka yung iba-ibang... Bakit po ang dami ng pictures ni VP if that is just one video conference? Isa lang ho ba yan o maraming video conference yan? Hindi ko po alam kung sa... Ayun, hindi mo alam. Ikaw naglalabas-labas. Anak ng Petrang Karapata. Ikaw, Ramil Madriaga. Sa Facebook po yan ng ISIP Pilipinas nila nakuha. Sa Facebook lang pala ng Isip Pilipinas. Di naman pala galing sa kanya eh. Paano pagka dinoktor yan? Check ko nga yung Isip Pilipinas. Pero yung original po niyan, nasa main Facebook ng ISIP Pilipinas movement. Check nga natin. Hindi ko po Isip alam kung Pilipinas. Tagi. combine. Hindi po nakakulong po ako, hindi ko po Walang makulit kwenta yung tong mga Isip evidences. Pilipinas na to. Ang daming Isip Pilipinas ha. Madam Chair, The Honorable Sendanya. just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Asan na yung painting? Because there is no... Para namang itong si Bali ko ang bibig. Di niya pa alam. Anak to ko. Hindi pa ba kayo nag-meeting? Hindi pa ba inisinalisay sa inyo ng Madriaga na yan kung anong painting na yan? painting in the picture. Honorable Sendanya, is there? Meron. Okay. Can we flash again the picture? Where's the painting? Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. And so, anong problema? Binigyan ng painting, close na kagad, ganon? Anak ng tokwa, pambira talaga itong mga to ha. Anong relevance ng painting? Binigay ni Madriaga? Ngayon isinabit, close na kagad sila? Kanino ba larawin nasa painting? Kay Madriaga? Kay Bibisak? Very appreciative po yan. Bigyan mo lang ang mga isang candy. Papatayin ko na sa iyo si Bibi Sara.
Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record Wala ba doon sa safe house mo na nakitahan ng napakaraming baril? Wala ba doon? that the resource person is pointing on the painting behind. Hindi tayo mini trial. Palakpakan natin ito si Baculaw, hindi tayo mini trial. Pero yung kanilang pagdidetalye, may I just pointing on the painting. And the VP, the Vice President, as the one Talaga tong si he Baculaw. gave as gift to the same. So close na sila. Madam Chair, just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito sa Vice Presidente? With all due respect, Tapos yan, pag tinatawag kayo ng mini trial, ayaw nyo. Pero yung ginagawa nyo, mini trial na. Honorable Saldana, the question is already outside what appears in the picture. I have to prevent that kind of question because that will be probing already. Just like what Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the chair. Thank you. Okay, so maybe we can flash the next pictures. Hindi nyo ba mapahaba yan? Tawag naman kayong technician. Mr. Madriaga, what is the relevance of this picture to your supplemental affidavit? Yan po si OBP spokesman Reynold Monsayak na isa pong kasama namin sa ISIP Pilipinas. Okay, I think Mr. Madriaga can return to his seat at this point, Madam Chair. So we can proceed with the questions. Question na. Mini trial tayo dito. Anak na to ko. Huwag tayo mag-mini trial kung walang question and answer portion. Aliw nga. Upo na. Mag-mini trial pa Next tayo. picture, please. Alright, sige po. Just to finish all of the... Kasi malabo po yung kopya ng mga miyembro, no? Doon po sa mga annexes. Maybe we can ask Mr. Madriaga on the annexes of the pictures, no? So, pasukin na po natin itong Annex C. Sino po ito, Ginoong Madriaga? Yung nasa bandang kanan po, si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Yung katabi po niya, yung kanyang may bahay, si Rhea Fortuna Kilala. At ako po yung nasa bandang kaliwa. Comridon, maybe we can request again Madriaga to come close to the big screen so he can point to the individuals shown in the picture. Please provide a microphone. Siya po si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Okay? Tapos yung katabi po niya naka-black shirt si Rhea Fortuna Kilala, yung kanyang Okay. misis. Ito po yung wife ng anak ko, ito po yung anak ko at yung may bahay ko po. Ako po yung nasa dulo. All right. So, is it included in your affidavit, Opo, the incident opo. of that picture? What Opo, is that sa incident? supplemental po. Ano po bang incident ang tinutukoy nyo dyan? Wedding po ng anak kong panganay. And you mentioned that in your affidavit? Opo, Madam Chair. Okay. So next picture, please. Ay, sayang. Sayang yan! Sige po, pakipaliwanag po ito. Kasi for the record, Madam Chair, I think yung isa sa mga main
pagkakasangkot no ni Mr. Madriaga kay VP Sara ay yung pong kanyang participation sa ISIP Pilipinas, no. So can you provide context of this annex, Mr. Kilala? Ito po ba yung sinasabing pagsama po ninyo sa mga kampanya para sa atin pong pangalawang Pangulo? Opo, ito po yung main page ng ISIP Pilipinas. Yung ISIP Pilipinas movement po na sa Bicol. Isip. Ito po ako yung pag nangangampanya po kami, may 4 po kaming ban na Champura Duterte na umiikot po buong Pilipinas, iba-ibang region. Ako po yung may hawak ng isa. Sa pangalan ko po itong ban na to sa Madriaga po yung, ako po yung Okay po. may-ari. Alright. Punta ko Ito sa pala Annex E. yung- I think ito po ay dagdag pong mga litrato ng inyo pong pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ay. Opo, ito po yung ban. Sa ano po to? Sa General Nakar, Quezon. Sino po yung mga kasama niyo dyan? Mga group leader po namin, mga nasa taga, ano po sila, General Nakar, tsaka taga Infanta, ISIP Infanta. Okay, we can proceed to Annex D2, Madam Chair, so that he can continue identifying the pictures. Ito naman po, saan naman po itong kampanyahan po na ito? Parang ano po di ko po magkakamali, sa Norte po to, San Fernando o Ilocos na po kami. Sila po yung San Fernando, ISIP Nasaan po kayo Pilipinas. dyan, Mr. Madriaga? Yung pinakabukang si Raulo, siya yun. Hanapin nyo lang, yung pinakabuka si Ako Raulo, po siya yun. yata yung nag-picture sa kanila pero may ibang kuha po ako na sa Facebook ko na. Okay, pumunta po tayo sa Annex D4. Next page. Yan, saan naman po itong lugar na ito, Mr. Madriaga? Infanta po, Infanta Quezon. Sino po yung mga kasama po ninyo dito? Ito po ko sa BBM po, Mandaluyong. Kay mga close friend po ni Presidente Bongbong. Sino po dyan? Sila pong dalawa, kay kapitbahay po ni Secretary Abalos. Nakasama rin po naming umiikot. Meron po kayong pangalan nila? Kaya yung Nakalimutan pangalan. sa Facebook ko po kasi tinag ko sila. Hindi ko po We can proceed to Annex D5. Sa Pampanga po, sa Lubao. Siya po yung presidente ng Lubao ISIP. Sa Lubao. Lubao, Pampanga po. Sa Meron ano po kayong to? pangalan? Pineda po. Pineda. Ang name po niya. Alright. Puntahan natin yung Annex D6. For the record, the annexes under D are mostly campaign pictures po, Madam Chair. Right. We can go to Annex E. This is a picture of the Vice President. Baka pwede ipaliwanag po niyo yung context nitong annex na ito. Bakit po ito nakalagay? Dito po yung una po kami muna yung nag-uusap bago nag-join yung iba. Kasi gusto ko pong malaman kaya po pinag-join ko yung ibang members ng ISIP nationwide para makita po nila na nag-uusap po kami ni VP Sara para po ma-motivate sila na si VP Sara po Mayor Sara po ang nagpipreside sa amin. Okay. We can go to Annex G. Yan po. Paano yan? Paano yan? Nakwento nyo na lahat dyan sa Injustice Committee. Ano pa nga abangan namin sa Senado niyan? Anak ng tawa. Yan ang problema, bida-bida kayo eh. Inaabangan namin yung mga detalye na yan sa Senado, hindi dyan. Baka pwede ipaliwanag po natin yung konteksto ng litrato po na ito. Kailan po Talagang ito si nangyari? Makikipag-meeting po kami, hindi po ito kampanya. Makikipag-meeting po kami kay BP Lenny sana sa simbahan po nila BP Lenny ito, alas 10 po ng gabi. Bali kami lang po isip, yung security ko po yung nasa likod sa isip. Tsaka po yung mga PSG lang po.
ini-establish nila na mag-best friend sila ni VP Sara. Close. Kasama namin, hinihintay po namin si VP Leni. Pero hindi po nagpakita. Hindi, Eh, siyempre, pero sino po nandun yung ka eh. katabi niyo dyan? Si VP Sara po, tapos yung mga security ko po. Hindi, pero ano po yung event na meron? Ibig sabihin, nagkita po si VP Lenny tsaka si VP Sara? Ayun po yung usapan kasi hindi na po kampanya to eh. Umuwi na po kami, then we were told to proceed at discharge para i-meet si VP Lenny. Pero hindi po siya nagpakita, kaya nagkwentuhan na, alas 10 po ito ng gabi, wala na pong ibang tao doon. So ano po yung petsa po nito pagkatapos po ng halalan? Before pa po, Madam Chair, before pa po, Your Honor. Paki-identify po kung sino yung lalaki na katabi ni VP Sara. Sino po yung katabi ni VP Sara po rito? Ako po to, Camila, dalawa lang po kaming may t-shirt na ganito na binigay ni VP Sara at signed ng... Alright. We can go to the next slide. Annex G1. Ito naman po, Ginoong Madiaga, ano naman po yung konteksto ng litrato na ito? Ay, ito po yung hinanap, hindi ko po, pero pagkaka-recall ko po, ito po yung pagdating ni VP. Diyan ho kasi sa Injustice Committee, hindi naman kailangan maging totoo yung mga sinasabi ni Madriaga. Ang importante lang, masabi ni Madriaga. Di ba? Nakuha niyo mga hindi importante kung totoo ang sinasabi ni Madriaga. Ang importante, masabi ni Madriaga. Tapos ang usapan. VP Sara sa Matnog, nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser, tapos hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Tinitignan niya po. Ang iniwan ko po doon yung presidente, si Pulintan, pero hinahanap niya ako. Kaya pinasundo po ako ng PSG. Tapos tsaka po niya ako, may iaabot po pala siya sa akin. Tapos may sasabihin po kung saan next naming punta. Sino yung nakamas na naka-green? Ako po yun, Madam Chair. Ako yun, Sino po yung kaharap ninyo na nakaputi? si Mayor Sara po nung kampanya. Okay. Di po ako nagpapakita sa kanya in public kasi usapan po namin ng Presidente as possible secrecy. Wow! Ba't lumabas doon sa Facebook page ng ISIP? Pati yung picture taking nyo noong inauguration niya, ba't nilabas yun kung secrecy? Sira ulo to. Yung kampanya lang po hindi maiwasan talaga. Tsaka hinahanap niya po ako eh. Wala po akong plano magpakita. Alright. Next slide. Hinanap ako. Galing Annex G2. So yan din po yung kanina. Hinanap din ako ni VP Sara. Alam mo ba yun? Hinahanap din niya ako. Ang daling sabihin. Di ba? Ang dali yung sabihin ng mga ano na yan, ng mga sinasabi na yan, itong si Ramil Madriaga. Ang tanong, gaano katotoo? Yun lang ho yun. Ibang litrato lang. Ibang kuha. Opo. Okay. Opo. Annex G3. Ito po. Ito po si VP Sara, kalimutan ko na po, PSG po ni Presidente Duterte. President po na isip Pilipinas. Si Richard Babagay po yung kasama ko ngayon sa kaso. Tsaka ako po. Yan din po ba yung same event doon sa nauna pong litrato kanina? Yes sir, ayun po. Yung video po. Alright. Annex H. That's a photo. Excuse me, is that the video? Is that a video? po sir. Asan na yung video? Asa yung video? Video, kailangan natin yung video. Wala naman video eh. May video po Do you have a copy of the video? Labas yung video, labas yung video. May video po ba yun? Ato. Ayan. Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Sa inyo po? Oh. Opo. So close na sila, binigyan ng bandera. Ito ko. Yan ang problema. Pagka binigyan kayo ng bandera, close na kayo kagad. Hindi nga alam ang pangalan nitong si Ramil Madriaga eh. Pwede paki-replay po. Replay.
Replay natin. Oh. Sino sumigaw ng Sir Ram? Sir Ram. Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Sir pala si Ram eh. Hindi ko po alam kung mga isip Pilipinas, Bicol. Oh. Ba't ganyan lang? Ba't ganyan lang ginawa ni VP Sara sa'yo? Ba't di ka kinumusta? Oh, Ramil, kumusta na?